Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung mga unexpected opportunities na darating sa inyo dahil meron tayong Jupiter-Uranus conjunction ngayong April 20 hanggang the rest of 2024. So, bago tayo magsimula, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign. Oo, kasi mas accurate yan. So, if you are Aquarius rising, this reading is for you. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description. I-click nyo lang yon, and then lagay nyo na yung birth information ninyo at mako-convert na or makakalculate na ang inyong rising sign. So, kung hindi Aquarius ang inyong rising sign, hanapin nyo dito sa readings natin, no, dito sa channel, at maaring mas makaresonate kayo doon. Ayan. So, for you Aquarius, the Jupiter-Uranus conjunction is going to happen in your 4th house. So, 4th house is about your family, home life. Ayan. So, ano ba kasi itong Jupiter in Jupiter-Uranus conjunction? Jupiter is the planet of expansion, abundance, prosperity, growth. And Uranus is the planet of unexpected things, no? Mga surprises, breakthroughs, innovation. Okay? So, pag pinagsama mo yan yung mga unexpected na opportunities na darating sa inyo. Ayan. So, alalahanin nyo, no, kung ano ang mga magagandang bagay na nangyari sa inyo noong 2011. Okay? Kasi noong 2011, meron ding Jupiter-Uranus conjunction. So, anything unexpected na parang, wow, biglaan blessings, ganyan. Kasi for me, no, noong 2011, maraming mga unexpected things na nangyari sa buhay ko. Like, for example, unexpected pregnancy, unexpected na baby boy, yung aking magiging anak. Kasi, yun talaga yung gusto ko. Akala ko hindi na ako magkakaanak ng boy. Pero nangyari yon. And then, unexpected car, no? Merong nagregalo sa akin ng sasakyan, unexpected. A few minutes before ko nakita yung natanggap yung sasakyan, doon ko lang nalaman na yun pala yung regalo sa akin. So, it was delivered sa bahay. I didn't expect that. Oo, so may nagregalo. And then, another unexpected thing is yung pagpapa-renovate ng bahay namin bago ko ipanganak yung baby ko nung time na yon. So, maraming blessings nung 2011 para sa akin. So, I believe na dahil yan doon sa Jupiter-Uranus conjunction na yan. And ngayon, yan, alalahanin nyo kung ano nangyari sa inyo during 2011 at maaring mangyari rin yan ngayon, yung mga unexpected opportunities and blessings ngayong 2024 sa ibang paraan. Okay? So, for you Aquarius, this is going to happen in your 4th house of home life, family life. So, yung iba sa inyo, maaring unexpected. Makakabili kayo ng sarili nyong bahay, makakapagpundar kayo ng bahay, makakapagpatayo kayo ng bahay, or bibili kayo ng lote, no? Na mapapatayuan nyo ng bahay. Yung iba naman, pwedeng renovation ng inyong bahay. Some of you, paglipat ng bahay, na kung saan is mas mapapabuti kayo, mas maganda yung living condition nyo kaysa sa dati. Yung iba naman, maaring meron kayong swerte sa real estate, no? Kung kayo nagbebenta ng kondo, lupa, bahay, mas maraming sales ang ma-generate ninyo. Ayan. Excuse me. Okay. So, mas maraming sales na ma-generate ninyo. Yung iba naman, marami kayong mga improvements na gagawin sa bahay, mga pagre-rearrange ng mga furnitures, bibili kayo ng mga bagong kagamitan sa bahay para mas mapaganda nyo yung bahay nyo. Yung iba naman, pwedeng unexpected ay mag-aasawa, bubuo kayo ng sarili nyong pamilya. Ayan. And itong Jupiter-Uranus conjunction, meron siyang sextile sa Mars. Mars is the planet of action. So, kumbaga, mas mapapabilis ang blessings ninyo kapag sinabayan nyo na to ng action. So, whatever you are manifesting. Siyempre, halimbawa, nagmamanifest ka na gusto mo magkaroon ng bagong bahay, pero tinatamad ka magtrabaho. So, paano mangyayari yun, diba? So, ito rin yung time na mas maglalakas loob ka na harapin
yung mga challenges, yung mga bagay na kinakatakutan mo. Dahil actually, nasa isip lang naman natin yan eh, na baka ganito mangyari, baka hindi mag-work. Oo, nasa isip lang natin yan para tayo mapigilan. But kung maglalakas loob ka na i-explore pa yung mga kakayanan mo, yung mga bagay na pwede mo pang magawa, marami kang pwedeng ma-achieve. So, 4th house is also about family. So, pwedeng merong ambag ang iyong mga magulang, no? Let's say, meron silang pamana sa'yo or maibibigay sa'yo na tulong para sa mga plano mo, sa mga goals mo, unexpected, meron silang assistance na ibibigay sa'yo. Let's see, ano pa. You have the 7 of Pentacles. 10 of Pentacles. Wow. So, yung iba sa inyo, unexpected, ibibigay na sa inyo yung mana ninyo. Oo, kahit buhay pa yung parents nyo, makukuha nyo na agad. Yung tipong, okay anak, ito na, gamitin mo na to, sa'yo na yung lupain, dito sa sa Cavite, ayan. Ikaw na yung mag-manage, yung mga ganon, no? Some of you naman, pwede rin asawa mo. So, syempre, maaapektuhan ka rin nun dahil asawa mo yon. So, tipong mga biyenan mo, pinamanahan na yung asawa mo ng lupa, ng bahay, na hindi mo inaasahan. Ayan. You also have the Knight of Swords, the 10 of Swords. So, yung mga challenges, mga bagay na nagpahirap sa'yo, matatapos na. Mga anything na nagpa-stress sa'yo tungkol sa bahay, sa family ninyo, maaring merong magre-reach out para makipag-usap, makipag-ayos, kung ano man mga issue, problema ninyo sa family. You have the Chariot. You have the 5 of Pentacles. So, I see you na overcoming challenges related sa pera or related sa relationship mo sa family mo. Maaring merong tutulong sa'yo, no? Lalo na kung meron kang pinagdadaanan na challenges pagdating sa pera. Pwedeng tutulong ang parents mo, may offer, may offer of help. Pwedeng unexpected magre-reach out sila sa'yo. Kung meron kang mga magulang na hindi mo na nakakausap dahil nagkaroon kayo ng samaan ng loob, no? Maaring ito ay maaayos, no? Mapag-uusapan, may magre-reach out, pwedeng ikaw magre-reach out, or yung mga magulang mo magre-reach out sa'yo para i-work out. You have the Lovers. Meron kang very supportive na asawa. Can be a Capricorn or a Gemini or a Cancer na laging nandyan para sa'yo. The Devil is energy ng Capricorn. And Capricorn, it symbolizes strength. It symbolizes discipline, hard work. So, maaring meron kayong, kung kayo ay in a relationship right now, malaki ang maitutulong ng partner mo sa pagpapaunlad ng inyong buhay, ng inyong home life, ng inyong family life. I also see someone dito na ila-let go na ang anything unhealthy na habits, no? Anything unhealthy, baka meron ditong family member na aalis na sa bisyo or kumbaga tatalikuran na yung bisyo, and that is unexpected para sa inyo. Pero syempre good thing yon kasi mas magkakaroon na siya ng healthy living, 'di ba? You have the Hanged Man. I also see you na being very careful pagdating sa pag-handle ng finances mo. Maaring mas magiging maingat ka sa paggastos nito. Pag-iisipan mo muna bago mo gastusin. Kumbaga, hindi na yung padalos-dalos. Kumbaga, mas magiging malawak ang iyong pananaw pagdating sa
pag-handle ng finances. I also see some travel opportunities with you, with your family. So, maaring merong unexpected na pag-travel, kasama mo yung buong pamilya mo. Pwedeng abroad, pwedeng local lang. But it's about bonding together as a family para mas lalong maging strong ang inyong family. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!